Mga kwento ni Felmo. Isang maganda at mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga tagapakinig mo. Tawagin niyo na lamang ako sa aking pagkakakilanlang Mayet. Kasalukuyang naninirahan dito sa lugar ng Nueva Ecija. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, hindi dito nangyari. Nangyari ito sa isang baryong kinalakihan ko, malapit sa Abuyog, Leyte. Taong 2003, nang mangyari ang mga kaganapang ibabahagi ko sa inyo. Nang mga panahong ito ay naninirahan pa kami ng aking mga magulang sa isang baryong ilang oras lamang ang layo sa mismong sentro ng aming lugar. Ngayon nga, ang Abuyog, Leyte. Nang mga panahong ito ay masasabi kong hindi pa ganon kasibilisado ang baryong kinatitirahan namin at iilan pa lang sa mga kapitbahay namin ang may sariling kuryente at bato ang bahay. Karaniwan noon ay gawa pa lamang sa mga kahoy at kawayan ng tirahan. Isa na nga kami sa mga hindi pa gaanong pinapalad. Wala pa kaming kuryente at gawa pa lamang sa kahoy ang bahay. Pero gawa naman na sayero ang bubungan namin kung kaya kahit umuulan ng malakas ay payapa kaming nakakatulog ng walang isiping tubig na tutulo mula sa bubungan namin. Lalo na kung tagulan. Kumbaga, inuunti-unti pa lamang ng mga magulang ko ang pagpapaayos ng aming tahanan. Bata pa lamang ako ng mga panahong ito. Nasa edad 15 taong gulang pa lang. Nakahiligan ko mga pitbahay sa mga kababaryo naming may kuryente na at TV para makinood sa kanila. Nauso din kasi sa aming baryo na nagpapa-beta tuwing gabi ang may TV at Betamax. Yun bang nagpapabayad ng piso o $2 para papasukin ka sa loob ng kanilang bahay at makanood ng mga sikat na palabas nun. Gaya na lamang ng mga sinaunang palabas ni Robin Padilla at ni Jerry Craval. Sa mga tulad kong naabutan ng ganito, batid kong alam niyong isa ito sa mga hindi natin malilimutang alaala ng kabataan natin. Dahil kaibigan ko din ang anak ng nagpapabeta sa baryo na si Mang Kulas. Suking-suki na nila ako sa tuwing may bago silang palabas na isasalang. Nagpapasama pa ako sa aking ina noon para payagan niya akong manood dahil kung minsan ay inaabot talaga ng ilang oras ang palabas at gabi na masyado kung matapos ito. Halos lahat din ng nakatira sa aming baryo noon ay magkakakilala. Kung kaya't panatag ang loob ng aking ina kahit gumala ako sa kung saan man, basta't magpaalam lamang ako sa kanya. At huwag magpapaabot ng gabi sa labas ng bahay. Kung manonood man ako ay lagi niya akong sinasamahan. Nang mga panahong yun ay iisang anak pa lamang ako ng mga magulang ko at parating nasa trabaho ang aking ama. Kung kaya't kaming dalawa lamang ng aking ina ang naiiwan sa bahay nun. Dahil nasa wala na rin akong nakakalaro at nakakausap. Kaya naman hinahayaan lang ako ng aking ina na paggala-gala sa mga kapitbahay namin. Alam niya rin kasi kung saan ako hahagilapin kapag papauwi niya na ako. Taong bahay lamang kasi si inay at madalang lang kumangapit bahay. Kung ano-ano lang ang pinagagagawa nito sa aming bahay at bakuran tuwing umaga. Matapos kong ang magawa ang mga ipinag-uutos niya sa akin ay malaya na akong maglakwatsa. Hindi pa kasi uso ang krimen noon sa aming lugar at talagang payapa ang pamumuhay namin. Kahit na palaging binibilin ng aking ama na bantayan ako ng aking ina, hindi ito nasusunod kapag wala si itay. Saka lang ako napipirme sa bahay kapag umuwi ang aking ama galing sa trabaho niya at tuwing sasapit lamang ang araw ng linggo. Pero nang mabuntis ang aking ina sa kapatid kong sumunod sa akin, hinigpitan na ako ni nanay sa pag-alagala sa baryo. Ultimo ang tatay ko ay pinagsabihan na rin ako na huwag akong aalis ng bahay at bantayan ko umano si nanay at baka mapano pa. Pero kahit magkaganon pa man, may katigasan din talagang kokote ko at hindi ko sinusunod ang mga magulang ko noon.
idinadahilan kong hindi naman ako lalayo at uuwi din kaagad. Hanggang sa isang hapon nun, napasarap ang pangangapit bahay ko at hindi ko namalayan ang oras na magdidilim na pala. Kung hindi pa ako sinundo ni inay para pauwiin ay hindi ko pa maisipang umuwi nun. Hindi ba sinabihan na kitang huwag ka nang magpapaabot ng hapon sa labas ng bahay? Ano ka ba naman, Mayet? Alam mong buntis ako. Bibigyan mo talaga ako ng isipin ngayon. Pasensya na, ma. Pauwi naman na ako eh. Naunahan mo lang akong puntahan. Sagot ko pa na siyang dahilan kung bakit kinurot ako ng aking ina sa tagiliran. Bagya lamang akong napanguwi at napakamot sa tagiliran ko. Napakakati ng pagkakakurot niya na yon. Sasagot ka pa talagang bata ka. Hindi ka na mapirme sa bahay. Malalagot ka talaga sa itay mo pag uwi nun. Hindi na nga lang ako sumagot pa at nagmadali na lang maglakad. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi nun, meron kaming nakasalubong na matandang babae. Unang tingin ko pa lamang dito, alam kong hindi taga sa amin yon. Meron akong nararamdamang kakaiba sa kanya. Halos makuba na ito. Iika-ika na akong maglakad. Malayo-layo pa lamang siya ay ramdam ko na yung kakaibang titig na ipinupukol nito kay nanay. Pailalim ito kung makatingin. Bahagya pa nga akong napakapit sa lilayan ng itim na malaking damit ni inay. Dagdag mo pang kahit na magdidilim na ang paligid nun, kitang-kita ko pa rin ang itsura ng matandang sa tingin ko. Nasa mahigit 80 anyos na siguro. Wala na atang parte ng katawan niya na hindi ko lubot. Yung mukha niya, grabe, lahat ata linya-linya na. Nakikita ko pa ang marahang pagnguya-nguya ng bibig nitong naglalamlam na nganga. Malaki kong bumuka ng bibig ito. Maging ang sira-sira niyang mga ngipin, mapula-pula pa. Bitawan mo ngayong laylayan ng damit ko, anak, at baka mahubaran na ako sa ginagawa mo. Utos ni inay nun, at siya na mismo ang nag-alis ng kamay ko. Nang tuluyan ng makalapit sa amin ng matanda, magiliw itong binati ng aking ina. Nakagawian na kasi namin yun. Pero sa takot ko sa matanda, tila ba umurong ang dila ko at hindi ako nakapagsalita. Pero katakatakang hindi tumugon ng matanda. Tanging matalim na tingin lang ang ibinigay niya kay nanay at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Nang makalampas na ang matandang babae, dagli kong nasapo ang ilong ko dahil bigla kong nakalanghap ng mabahong amoy. Para bang nanggaling sa matanda ito nung dumaan siya. Alam mo yung parang matagal na itong walang ligo at hindi ito nagpapalit ng kanyang kasuotan. Mayet, ano ka ba? Halika na at magdidilim na. Tawag sa akin ng aking ina. Napatigil kasi talaga ako sa paglalakad nun at nasundan ko ng tingin ng matandang ito. Muli ay binalikan ako ni nanay. Hinila ang kamay ko para igayang maglakad. Nagpatianod na lamang din ako sa kanya. Pagkarating namin sa bahay ay sinabon ako ng sermon nito. Ayaw niya na umanong maulit pang pagsundo niya ng takip-silim sa akin sa labas. Kapag naulit pa yon, makakatikim na umano ako ng palo sa kanya o hindi naman ay isasara niya yung pintuan at sa susunod na araw niya na lamang bubuksan. Hindi ko na naintindihan pa ang paninermo ng aking ina sa akin. Hindi pa rin kasi maalis-alis at mawala sa isipan ko ang itsura ng matandang babaeng nakasalubong namin noon. Yun pa lang ang unang pagkakataong nakita ko siya. Gaya ng sabi ko ay magkakakilala kami sa lugar, kaya't natitiyak kong hindi ito taga-baryo. Nay, kilala mo ba yung matandang nakasalubong natin? Takang tanong ko sa aking itna sa gitna ng paninermon niya. Natigilan naman ito at saglit na napaisip nun.
Bakit mo naman naitanong? Paano ko makikilala yun hindi naman ako palalabas ng bahay gaya mo. Dapat nga ako magtanong sa'yo ng ganun Nay naman, hindi mo ba napansin na parang kakaiba yung matandang yon? Magtigil ka, Mayet. Iniiba mo lang yung usapan para hindi kita kagalitan. Kunin mo na lang ang mga sinampay ko sa labas nang hindi na uminit yung ugo ko sa yung bata ka. Pagkatapos mo'y maghapunan na tayo. Buntong hiningang utos ni nanay na halatang nagpipigil ng inis na nararamdaman niya. Saka naglakad patungo sa kusina. Agad na nga akong tumalima sa utos nito. Minadali ko nang kunin ang mga sinampay niya dahil madilim na ang labas ng bahay. Nang malapit na nga akong matapos ay narinig ko ang paghuni ng ibong kikik sa isang punong hindi kalayuan sa bahay noon. Kaya naman mas lalo ko pang binilisan ang pagkuha ko ng sinampay at patakbo na nga akong pumasok sa loob ng bahay. Ayon kasi sa mga matatandang nakatira sa baryo, ang ibong kikik ay alaga umano ng tinatawag na aswang. Pinapakawalan ito ng aswang para maghanap ng mabibiktima nila at madaling matukoy ng aswang kung saan nakatira ang bibiktimahin na yon. Meron namang ibang nagsasabing kapag narinig mo ang huni ng kikik, ay hindi malabong nasa paligid lamang din ang amo nito. Hindi ko man alam kung alin sa dalawa ang totoo. Pero magkaganon pa man ay nakaramdam pa rin ako ng takot at pangamba. Matapos ng gabing yon ay naging maayos naman ang lahat. Iniisip ko na lamang na siguro ay napadaan lamang ang ibong ito sa may parte ng bahay namin. At wala namang binabalak na hindi maganda. Kaya naman naging panatag na uli ang kaisipan ko noon. Nang sumunod na gabi ay inaya kong manood ng betang aking ina. Pumayag naman si Inay at wala na rin naman kaming ginagawa sa bahay. Naging matiwasay naman ang panonood namin hanggang sa kalagitnaan ng palabas noon. Hindi na namin pa ito tinapos nang makaramdam ng pananakit ng balakang si Inay. Nagpa siya na itong umuwi na kami dahil baka nahamugan siya o nalamigan dahil sa gabi. Ayaw ko man wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa aking ina noon. Hindi naman kasi pwedeng pabayaan ko na lamang ito na umuwi mag-isa. Tuwang-tuwa pa kami ng aking ina ng mga sandaling yon dahil nakakatawang palabas ang napanood namin. Sayang nga lang at hindi namin natapos. Hindi na namin inalintana ang daang madilim nung papauwi na kami. Nang dumako na kami sa parte ng aming baryong medyo malayo-layo na ang kabahayan, napansin namin na may isang malaking kulay itim na aso yung bigla na lamang sumulpot sa harapan namin. Sa laki nun, tila babatang kalabaw ito na nakaupo at nag-aantay ng dadaan sa parting yon. Kaya naman napatigil kami ni Inay sa paglalakad. Nakipagtagisan pa sa aso na nang mga oras na yun ay duda ako kung talagang aso pa bang nasa harapan namin. Kahit anong bugaw kasi ng aking ina sa hayop, hindi ito natitinag sa kinatatayuan niya. Diretso lang ang mga matang nakatitig sa aking ina. Nakaramdam na naman ako ng takot at kaba ng mga sandaling yon. Dahil baka sakmalin kami ng aso o habulin. Kitang-kita ko pa ang mapupula at nanlilisik na mga mata ng asong mabalasik kung makatingin sa amin ni Inay. Malamlam ang sinag ng buwan mula sa kalangitan ng gabing yon. Kaya nangilabot ako sa nakita. Buntis pa naman din si Nanay at baka mapano ito kapag hinabol kami. Nangakmang babatuhin ko na sana ang aso gamit ang malakihang batong napulot ko, ay bigla itong tumakbo, pasuot sa masukal na damuhan sa gilid ng daan. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ni Inay ng mga taong nag-uusap na noong makarating ang mga ito sa kinaroroonan namin, ay nakita namin ang mga kasama namin yon sa panonood ng beta. Hindi na rin tinapos ng iba. Pauwi na rin sila. Kaya naman sumabay na kami. Nang tuluyan na kaming makauwi ay napag-usapan naming wala kaming ibang pagsasabihan sa nakita namin.
nang sa ganon ay hindi maalarma at matakot ang iba pa naming kababaryo. Isa pa, naisip din namin na baka walang maniwala sa amin nun. Makalipas lamang ang ilang araw, nagkaroon na ng bali-balita sa lugar namin na may mga naririnig umanong huni ng wakwak at taluskos sa bubungan ang mga ilan sa mga kababaryo tuwing sasapit ang kalagitnaan ng gabi. At dahil hindi na bago sa amin ang usaping mga kababalagan, ay mas doble ingat ang ginagawa namin ng aking ina, lalo na't dalawa lamang kami parati sa bahay. Dahil nga sa bali-balita, ay tumigil na rin ako sa panonood ng beta sa baryo. Sa tuwing sasapit naman ng dapit hapon, inuutusan ako ng aking ina na magsiga ng goma sa bakuran at pagkatapos ay itapon sa ilalim ng aming silong ang abo ng mga naggamit naming kahoy na pinanggagatong. Nakaangat kasi sa lupa ang bahay namin noon at kasya ang batang maliit kapag sumuot sa silong. Parati na rin nagsusuot ng itim na damit ang aking ina at hindi na rin siya lumalabas ng bahay, lalo na pagsapit ng hapon. Kahit na yung pagbilis sa tindahan ay ako parating inuutusan niya. Isang hapon, habang nagsisiga ako ng goma, may nasipat akong matandang naglalakad sa kalsada hindi kalayuan sa bahay. May bitbit itong malalaking bayong. Iika-ika pa ito sa paglalakad na tila ba nahihirapan sa mga bitbit niya at nagmamadali ito sa paglalakad na parabang may iniiwasang kung ano. Nakita ko pang makailang beses siyang lumilingon-lingon sa paligid niya. Sandali ko munang itinigil ang ginagawa ko at naglakad papalapit sa aming tarangkahan para tingnang maigi ang matandang naglalakad sa kalsada. Nung una, hindi ko kagad ito namukhaan. Kung hindi ko pa tinitigang maigi, hindi ko siya maaalala. Walang iba kundi ang matandang nakasalubong namin inay nang minsang sunduin ako ng aking ina sa bahay ng kaibigan ko. Pero sa pagkakataong yon, mas nakita ko na ang kabuang anyo niya. Halos humiwalay na sa kanyang katawan ng balat niya dahil sa kalilayan at halos puti na ang lahat ng kanyang mahaba't buhaghag na buhok noon. Dahil sa kurisidad ay bubuksan ko na sana ang tarangka ng aming bakuran upang lumabas sa tanawin kung saan ang tungo ng matandang babae. Pero bigla akong tinawag ng aking ina at pinapapasok sa loob ng bahay. "Bakit, ma?" tanong ko. Nang makalapit na ako sa aking ina ay nakita kong napapangiwi ang itsura niya. Sapu-sapu ang kanyang tiyan. Kaya naman nag-aalalang inalalayan ko siya paupo sa papag namin. "Ikuha mo nga ako ng maligamgam na tubig. Kumirot ang tiyan ko." Agaran ko naman itong sinunod. Tinanong ko kung ayos lang ba siya. Matapos niyang inumin yun ay nagpa-flash siya sa akin ng langis ng niyog sa kanyang tiyan at inutusan akong isara na maigi ang mga bintana at pinto dahil magdidilim na. Matapos ang araw na yon ay hindi ko na naman muli pang nakita ang matandang babae. Pero makalipas lamang ang ilang araw, lalong umugong ang bali-balita sa baryo na may mga nakakita at tinatambangan na ng aswang sa liblib na parte ng lugar namin. Lalong-lalo na umano sa dulo ng ilog ng baryo kung saan madalas ay doon kami naliligo ng mga kaibigan ko. Maganda kasi ang parte ng ilog na yon. Ayon pa sa balita ng mga katsismisan ng aking ina, madalas umano silang may makitang matanda na naliligo o naglalaba doon. Samantalang wala naman daw dapat nakatira sa parting yon. "Naku mare, huwag mo nang pagalain niyang anak mo at madalas ko yan silang nakikita na nagtutungo dun sa ilog." Sambit ng kumari ng aking ina noon. "Yung anak ni Ibeng noong nagdaang gabi lang takot na takot nung umuwi galing sa galaan. Hinabol daw ng malaking aso." Dagdag pa niya. Kaya naman ibinaling sa akin ng aking ina ang kanyang atensyon.
Narinig mo naman siguro yun, Mayat, no? Huwag ka nang gagala at baka ikaw ang susunod na habulin ng kung anumang hayupak na yan. Nasa bakuran kami ng mga hapong yon at nagwawalis na mato yung dahon ng aking ina. Maglalakad pa sana ako patungo sa loob ng bahay. Nang papasok na sana ako, nasipat ko na naman hindi kalayuan sa bakuran. May taong nakatayo na para bang nakatanaw sa amin. Nang tingnan ko yung maigi ay nakita ko na yun ang matandang babaeng merong dalang bayong. Makailang beses ko pang kinurap ang aking mga mata para matiyak kung tama nga ba ang nakikita ko. Matalim kasing nakatingin sa aking ina ang matandang ito. Galit na galit. Habang ang aking ina naman ay masayang nakikipagtsismisan kay Aling Wena. Narinig ko pa ngayong tungkol sa pinagbubuntis ni inay na yun ang pinag-uusapan, na para bang hindi napapansin ng dalawa ang matandang nakatingin sa kanila. Binaliwala ko na lamang yun at tuluyan na akong pumasok sa loob ng bahay para maghugas ng plato at makapagsaing na rin. Noong naghuhugas na ako, hindi ko makalimutan ang itsura ng matandang babae. Pilit ko itong minumukaan. Sa tinagal-tagal kasi naming nakatira sa baryo, sigurado talaga ako na hindi siya taga ron. Sa galang-gala ko ba namang sarili, di ba? Dapat pamilyar talaga sa akin yung mukha ng matandang babae kung taga dito pa yon. Kilala ko rin naman halos lahat ng mga tao sa baryo at nakakasalamuha ko pa. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ko kilala ang matanda. Ultimong yung itsura, bago talaga sa paningin ko. Baka bagong lipat o kamag-anak ng kung sino sa mga kabaryo namin. Yun na lamang naisip ko ng mga oras na yon. Pero may kung ano talaga sa kaibuturan ko ang hindi sumasang-ayon sa iniisip ko nun. Nang sumunod na araw ay napag-alaman kong kaarawan ng isa sa mga kababata kong si Adele. Maaga pa lang ay sinadya niya akong puntahan sa bahay para ayain na magpunta sa kanila at may inihanda umano ang mga magulang niya para sa kaarawan niya nun. Ipinagpaalam niya na rin ako sa aking ina kaya naman pumayag itong si inay dahil kumari naman niyang ina ng kaibigan ko. O siya, sige na. Basta Mayat ha. 4:00 pa lang ay umuwi ka na dito at wag nang kung saan-saan pa magpupunta. Habang naglalakad kami ay naikwento ko sa kanya mga sinabi ng kumari ni inay na si Aling Wena patungkol sa mga aswang. Maging ang karanasan namin ni inay na may malaking aso ang humarang sa amin sa daan. Naikwento ko na rin yon. Pero imbis na paniwalaan ako, pinagtawanan na lamang ako ng kaibigan ko na ito. Hindi daw totoo yung aswang at talagang hahabulin ka ng aso kapag tumakbo ka. Panakot lamang umano yon sa aming mga kabataan dahil nag-uumpisa ng maging matigas at suway lang karamihan sa amin. Dagdag pa nito, sa dami ng naliligo sa ilog, edi sana marami na yung nakakita talaga ng aswang. Pero ni isa umano ay wala pang nakakapagpatunay na totoo ang mga ito at hindi pawang katang-isip lang. Tatawa-tawa pa siya at sinabihan akong tinatakot lamang ako para hindi nagubala at mangapit bahay nun. Isa pa umano ay para masamahan ko ng aking inang nagdadalang tao. Ganun naman pala eh. E di maligo na lang tayo sa ilog. Isama natin si Makurat kapatid niya. Pagmamatapang naaya ako kay Adele. Wala namang pagdadalawang isip na sumang-ayon ito sa akin. Sige, doon na tayo kumain at magdala tayo ng konting handa ko na niluto ni nanay para may kainin tayo habang naliligo. Tugon niya. Nang makarating kami sa kanila ay yun ang ginawa namin. Naggayak lang kami ng pagkain at nagpaalam na si Adele sa kanyang ina na maliligo kami sa ilog noon. Dahil hindi din naman naniniwala sa kung anong kababalaghan ng kanyang ina. Pinayagan kami nito at karawan din naman umano ng kanyang anak noon. Binilinan lamang niya kami na umuwi na kaagad at wag na magpapaabot ng hapon. Matapos naming magpaalam ay lumakad na rin kami. Sakto namang hindi pa kami nakakalayo sa bahay nila Adele
nakasalubong na namin sila Makor at ang kapatid niya. Kapwa kababata at kaibigan namin yon. "O, saan yung punta nyo? Papunta pa lang kami sa inyo eh." Salubong ni Makor habang nakakunot ang noo. "Maliligo. Tara, doon na tayo kumain at may dala kaming niluto ni nanay." Nang marinig ng magkapatid ang sinabi ni Adele, mabilis pa sa 4:00 tumanggi ang mga ito at nagkatinginan pa. "Hindi kayo naniniwala sa bali-balita, no? Yung aswang sa ilog, hindi ba kayo natatakot?" tanong ni Makor. Pero gaya ng pangangatwiran ni Adele sa akin ay sinabi niya rin ito sa mga magkapatid na siyang nagpakubinsi naman sa dalawa at tuluyan nang sumama sa amin. Tinakot pa nga ni Adele ang mga ito na hindi bibigyan ng pagkain kapag hindi sasama. Dahil masiba pagdating sa pagkain si Makor, walang pagdadalawang isip na itong tumalima. Nagpatiuna pa nga ito sa paglalakad habang bitbit ang ibang dalahin namin ni Adele. "Basta, kapag nalaman ni nanay ito ha, wala akong kinalaman dito." Paghuhugas kamay ni Tina noon, nakababatang kapatid ni Makor. "Parang ibang tao naman kayo. Tsaka sa dami natin, hindi magpapakita yung aswang na yan kung meron man." Habang binabagtas ka namin ang daan papunta sa dulo ng baryo, panay lang ang kwentuhan at kantsawan naming apat. Kahit na wala akong dalang damit noon ay hindi ko na iniisip pa yon. At wala naman akong balak magtagal sa pagligo. Ilang sandali nga lang ay nakarating na kami sa ilog. Lumingali nga pa ako at wala naman akong nararamdamang kakaiba. Kaya naman nawala kaagad ang takot sa dibdib ko noon. Tirik na tirik pa rin kasi ang araw ng mga oras na ito. Nang maitabi namin ang pagkaing dala, agaran na nga kaming apat na lumusong at nagtampisaw sa ilog na may kalaliman. Tuwang-tuwa kami dahil matagal-tagal na rin nang huli kaming nakaligo doon. Gaya ng dating nakagawian namin ay wala kaming ibang ginawa kundi magpakasasa sa tubig. Matapos magtampisaw, aahon lamang kami saglit para kumuha ng pagkain at pagkatapos ay maliligo na naman. Sa sobrang linaw pa nga ng tubig sa ilog na yon ay makikita mo na talaga mga bato sa ilalim. Naaliw kami sa pagligo. Nakaligtaan namin ang oras. Maliwanag pa rin kasi ng mga sandaling yon pero hindi namin naisip na pahapon na pala. Tuwang-tuwa pa rin kami. Pero makaraan lamang ang ilang minuto, para bang biglang nagbago lahat. Nakakaramdam ako na merong nakamasid sa amin. Makailang beses pa akong lumingali nga para hanapin ang mga matang kanina ko pa nararamdamang nakatingin. Napakabigat kasi ng pakiramdam ko. Pero hindi ko ito mahagilap. Maya-maya pa, napatigil ako sa pagtatampisaw nang makita ko ang isang mukha ng matandang nakakubli sa likod ng puno ng niyog na nasa kabilang tawid ng ilog. Nakasilip yun, Sir Seth. Matalim ang mga matang nakatitig sa amin. Napatitig talaga ako sa nakita ko. Agaran akong nilukuban ng kaba. Pilit kasing kinukubli ng matanda ang kanyang katawan habang ang ulo niya ay nakasilip at nakatingin sa amin. Nakita ko pang namumula ang mga mata nito at nagtataasan ng kulay puting buhok. "Hoy, anong nangyayari sa'yo?" tanong ni Tina nang mapansin ako. Hindi naman ako nakapagsalita agad dahil sa kabang namumuo sa dibdib ko noon. Itinuro ko na lang ang kinaroroonan ng matanda. Nang maituro ko na ito, nagtinginan sila Makor at Adele. Ilang sandali pa ay nakita kong bumababa ang ulo ng matanda. Parang tumutuwad. Napakapit at napaatras na rin ang mga kaibigan ko nang makita nila ang matandang yon. Sa takot ni Tina ay napasigaw na siya ng aswang. Lalo na nang makita naming lumabas na sa pinagkukublihan niya ang matandang ito. Naalarma na rin si Adele at Makor.
Saka lang ako nakapagsalita ng madulas si Tina sa bato. Nakapitan niya ako nun, dahilan ng pagkakalublob naming dalawa sa tubig, at naghihilahan pa kaming makaahon. At ito na nga, umalikasaw sa paligid namin ng napakabahong amoy. Parang koral ng baboy. Maging ang kakaiba at nakakapanindig balahibong pag-angil ng matanda. Nanonood sa aking kalamnan nun. "Takbo na! Tara na, mayet!" Sigaw ni Abel at hinila na ako paahon sa tubig. Dahan-dahang gumagapang ang matandang nilalang papalapit sa amin nun. Mas lalo pa akong binalot ng takot nang makita kong halos umabot na sa magkabilang tenga ang pagkakabuka ng kanyang bibig, habang walang humpay sa pagtulo ang malalapot na laway. Mula sa kanyang nagtutulisang mga ngipin, nangingintab na rin ang kulubot nitong katawan, at nababalutan ito ng naghahabaang kulay itim na mga balahibo. Mabuti na lang at mabilis kumilos sa mga kaibigan ko. Nabitbit agad nila ang mga pinaglagyan ng pagkaing pinabaon sa amin ng nanay ni Adele. Nang malapit na sa tubig ang matanda, mabilis pa sa 4:00 nagsitakbuhan kami pabalik sa pinanggalingan namin. Dahil sa takot ay doon ko lang napagtantong kayang-kaya ko palang tumakbo ng pagkabilis-bilis nun. Magkahawak kamay pa kaming 4 na mga kaibigan ko. Hindi talaga namin binibitawan ang isa't isa. Habang tumatakbo nga kami ay nanglingunin ko ang pinagmulan namin. Nakita kong malaking asong humarang sa amin ni Inay. Noong gabing papauwi kami galing sa panonood ng palabas noon. Pero sa pagkakataong yun ay nakaupo lamang ito, habang nakalabas ang dilang may tumutulong laway, na parabang pinapanood lang kami. Magkaganon pa man ay mas lalo kong binilisan ang pagtakbo. Kung kaya kong liparin talaga siguro nakauwi na ako agad. Hindi rin naman nagtagal ay nakarating kami sa mataong lugar ng baryo. Nagkanya-kanyang uwi na nga kami agad sa mga bahay namin dahil magdidilim na ng mga oras na yon. Pagka-uwi ko sa amin ay nadatnan ko pa ang aking ama gawa ng linggo pala ng araw na yon. Agaran akong nagsiga ng goma sa bakuran. Dali-dali ko ding itinapon sa ilalim ng silong namin ng mga abo namin sa lutuan. Maging sa bubong, naghagis ako ng asin nun. Nagtataka man ang aking ama na kung ano ang nangyari. Minabuti ko na lamang sarilinin ang naranasan namin ng mga kaibigan ko. Mabuti na lang din ay hindi na kami sinundan pa nito sa mga bahay namin. Magmula ng pangyayaring yon, napurgat talaga yung pagiging gala ko. Mas lalong naging maingat na rin kami ng aking ina at ako na mismo ang kusang gumagawa ng paglalagay ng mga pangontra sa aswang sa paligid ng bahay namin. Makalipas ang ilang araw nun, nabalitaan naming may natagpo ang patay sa dulo ng baryo namin. Kabado pa ako nun nang malaman ko yun dahil inakala kong baka may nabiktimang tao ang matandang babae na ito. Pero nang dalhin sa barangay namin ang bangkay at doon ibinurol, sa kadahilanang walang sino man sa taga-baryo namin ang nakakakilala dito. Doon ko napag-alamang ang katawang ito ay katawan ng matandang babae na nakita namin ng mga kaibigan ko sa ilog na yon. Naging palaisipan sa aming lahat kung sino ito. Ano ang nangyari at ano ang ikinamatay ng matanda? Ayon kasi sa mga tanod ay walang bakas ng sugat o penwersa ito na tila ba payapa itong namatay. Dahil hindi ko alam kung saan kukuha ng kasagutan sa mga tanong ko, hinayaan ko na lamang ang mga ito't magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin katanungan sa isipan ko. Kung namatay ito o pinatay. Kung pinatay, sino? Kung namatay naman, meron kayang sumalo?